paglaganap ng mga bracelet na ito, minabuti naming ipasuri sa mga eksperto kung talaga nga bang may taglay ang mga itong bisa. Unang sinuri ni Dr. Percival Almoro ng National Institute of Physics ng UP Diliman ang original at ang imitation na bracelet na di umano may electric frequency at magnetic field na ayon sa sales talk nakakatulong daw sa pagbalanse ng katawan. Naglalaro pa rin yung value niya sa 0.02 or 0.03 na sabihin hindi nagbago. So ibig sabihin wala siyang nag-generate na magnetic field. Samantala, ang mumurahing bracelet na nabili sa bangketa, ganun din. So, same value, ibig sabihin, hindi siya nagdagdag or nag-generate ng magnetic field. Sunod na tinest ang mga bracelet kung merong electric field ang mga ito. Ngayon, kung yung wristband ay nag-i-emit ng electric field sa infrared, makikita natin kapag sinilip natin dito sa infrared scope. Subalit parehong walang nakitang infrared signal dito. Ibig sabihin, wala raw electric field ang mga bracelet. Mapa-original man o yung mumurahin. Wala tayong nakikita na signal dito sa hologram na nakatapat sa atin. Nung ipakita naman namin sa mga physicist ang video ng mga test na isinagawa ng mga nagbebenta ng bracelet na meron daw magnetic field, tignan mo, iniunti-unti niya, ang bagal, kitang-kita. Kasi kung talaga gusto mong patumbayin yan, biglayin mo yan, tapikin mo yan, tumba yan. Kaya nga gusto mo rin masukat din yung lakas ng puwersa. Kasi hindi mo masabi, mahirap yun yung sinasabi ko sa placebo effect. Pag ang isip mo, nakaano na hindi ka dapat tumumba, babawi din yung katawan. Nakita mo, bumabawi yung katawan. Yan, tignan mo, bumabawi, gumagana. So pag hila ng ganon, pag binitawan na ng lalaki, papaling ka sa kabila kasi bumabawi ka. Hindi rin believe ang physicist na si Dr. Agnet Peralta sa bisa ng hologram sticker daw na nakadikit sa bracelet. Holographic images are relatively common. For example, yung iyong credit card, may holographic image yun sa likod. Yung battery ng iyong cellphone, meron din holographic image dun sa likod. Wear anything, and if somebody tells you that's gonna make you strong, and you believe that person, or believe truly that that device will make you strong, then there is already an extra 40% in terms of your strength. Sinubukan naming hingi ng panig ng mga nagtitinda ng bracelet na ito tungkol sa naging resulta ng mga ipinagawa naming test. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Ipinasuri rin namin sa UP National Institute of Physics ang mga bracelet na nagtataglay raw ng titanium sa pamamagitan ng induction test. Noong itinapat ang original na bracelet sa induction coil, makikitang walang pagbabago sa reading ng voltmeter. Doon sa mga test na ginawa natin, nakita natin na yung mga wristbands ay hindi nakaka-induce ng kahit maliit na amount ng kuryente sa katawan. Ibig sabihin nito ay wala siyang masama or mabuting nagagawa sa kalusugan ng tao. Never namin sinabi na nag-e-emit siya ng energy sa katawan. What we only say is that we help improve yung blood circulation ng katawan. So, kung paano nagagawa ng phytin yun nga, ginagamit namin yung titanium, pero hindi lang yun yung raw titanium na sinasabi natin. Yung titanium na yun, it underwent yung procedure na field technology. Hindi rin nakaligtas sa mapanuring mata ng mga eksperto ang test na isinagawa ng mga nagbibenta ng bracelet na may titanium daw. Yung flexibility, yun yung umiikot yung dalawa niyang braso, extended yung dalawa niyang braso, tapos pinakikita daw na kapag ginamit niya yung bracelet, mas makaka-turn siya na higit na malaki yung angle. Pero napansin namin, hindi niya actually sinusunod yung instructions na hindi dapat gagalaw yung iyong baywang. Doon sa ikatlong test, na-notice namin na, syempre, kapag ikay hindi pa kumikilos, tapos bigla ka magbibit-bit ng mabigat na bagay, mahirapan ka kapag hindi mo pa ginawa yun. Nung ikalawa, doon na yung bracelet, naka-warm up na siya nung wala siyang bracelet, diba? So, ikalawang motion na niya yon. So, mas madali na kasi
naka-warm up na siya dun sa unang nangyari na inangat niya yung weight. Unless scientific evidence is brought forth to prove what they are saying as the effect of titanium, then people should not believe it. Hindi ka dapat magpaniwala sa sinasabi-sabi lang ng mga tao. Dahil kung wala namang ebidensya sa siyensya na tinatanggap talaga ng established scientific community, hindi mo dapat paniwalaan yung mga sasabi lang ng mga tao. At hindi ka dapat maggasta para bilhin yung mga bagay na yun. Pumili ka na lang ng masustansyang pagkain, lalakas ka pa. Pero paliwanag ng mga nagbebenta nito. At the end of the day, yung product, yung customer pa rin yung magsasabi ng effectiveness ng product. Kung nakakabuti sa kanila yung paggamit ng product, okay sa amin. Pero kung hindi naman, okay lang din. Basta sa amin, nakakatulong kami sa ibang tao. Walang tigil ang pagtuklas sa kung ano-anong mga bagay na maaaring makatulong sa kalusugan. Ang ilan sa atin kung saan-saan nakakahanap ng mga bagay na inaakala nila magpapalakas. Pero may mas lalakas pa ba sa kapangyarihan ng ating isipan? Susunod, Mga bata, pati na yung mga hindi na bata, si Harry Potter may isa pang pelikula. Nobody else is gonna die.